My name is Jello. I am 19 years old. I live in Navota City and I've been using Grindr for 4 years now. Ginamit ko yung Grindr as my coping mechanism in my mental health. Kasi alam mo, nowadays, it's all about sexual things. Kapag bored ka talaga or hinahanap mo yung self-worth mo, pupunta ka sa app na yun just to, i-cope mo yung sadness mo, yung boredom mo. There's this term na book. So, book is like, may nakakausap ka na and then mag-meet up kayo after. So, mabilis lang talaga siya. Binibilang ko yung body count ko before. Pero ngayon kasi I've lost track na hindi ko na siya mabilang sa kamay ko. As well as sa paa and everything. Sa dami talagang naka-hook up ko na, it has a negative effect on me. Kasi like, kato mo ba binababa yung sarili mo? Siyempre, ano masasabi sa ng ibang tao, like, popo ka. Tingin ko din sa sarili ko, minsan is, ang dumi ko. Pero, siyempre, may positive din na like, okay, madami pala akong nakaka-sex, so I'm good naman pala. After ko mag-hook up and everything, doon ko nagigain yung self-worth ko. Like, okay, ganito pala ako, kaya ko naman palang like maka-hook up with someone. Hinahanap yung satisfaction ko na, okay, good ka pala in bed. Doon ko like na-appreciate yung isang tao na mahal nila ako. Nagiging coping mechanism ko kasi in Grindr actually. Pag feel ko pangit ako or like hindi ako worthy, nag-hook up ako, which is, I find it na hindi rin siya healthy. Pag wala kang nakakausap or parang wala kang nakaka-sex, ang tingin mo sa sarili mo is mababa. Walang kumakausap sa'yo, walang nakikipag-sex sa'yo, bumababa na yung tingin ko sa sarili ko. Mauubos din yung sarili mo actually. Lagi na lang hook up. So parang napapaisip din ako na hanggang dito na lang ba? Nga, natutunan ko doon in 4 years na hindi naman pala kailangan mag-hook up with someone na mamimit mo lang for a while and then wala na and then on repeat yun. May other ways para mag-cope up with your mental health para hanapin yung self-worth mo, to build up your self-esteem. So of course, nandyan naman yung friends mo, go out, find a hobby. So if nagbabalak kang gumamit ng Grindr or you're using Grindr ngayon, in terms of mental health, be mindful kung paano siya maapektuhan. Remember, your well-being comes first. Use this app responsibly and in a way that enhances your life positively. End the cycle, start healing. Stop using Grindr.